nakakatulong din po ito lalo na po sa mga galing sa pagiging empleyado at nagkaroon ng traditional business, self-employed katulad ko. Kasi po ako from employee to traditional business. Ngayon po, full-time na po ako na ginagawa po yung negosyo natin na I Am Worldwide, no? So, share ko lang po sa inyo. Yan. Wait lang po. Ayan. So ito po yung background ko po, no. So 9 years po ako sa pagiging empleyado. From 2003 po kasi hindi na po tayo nag-college, no. Nagtrabaho na po tayo sa Manila at age 17 years old po, no. So nakita natin sa pagiging empleyado sa hotel, hindi talaga tayo mapo-promote kasi nga po undergrad tayo. So ang ginawa ko po nung makita ko na hindi ako talaga magiging successful, so pinasukan ko po yung direct selling company, no, yung mga direct selling kamukha po ng mga ganitong industry natin, no? So, and then after that, 2019, until now po, no, nagkaroon po tayo ng traditional business na Chicken Star po. No? Noong 2018, yun po yung feature ko. Wala po akong napundar sa pagiging empleyado sa loob po ng, kumbaga kung titignan niyo po, nakikipagsapalaran na po ako ng almost 14 years sa buhay ko. Pero ang kaya ko lang po, hindi mo pa makash, yung motor stick loop na po yan, na tricycle, na 2018 po yan. No? Hindi lang tayo sumuko na mangarap at maabot natin yung gusto natin sa buhay, no? At lalalim pa tayo dito. So, ang plano po namin ni Mrs. kahit papaano medyo bata pa, no? Wala pa naman sa 40s, pa 40 pa lang. No? So, gusto namin po na masubukan din yung buhay abroad, no? Kasi alam naman natin pag nasa abroad, maganda yung klima, di ba po? Kumbaga maganda yung klima, yung nature. Tapos talagang malinis tignan, no? Kasi karamihan doon mga branded, di ba po? So pinangarap namin mag-Canada ng asawa ko. No, dapat po noong 2024 April 6 dapat nandun na kami kasi siya yung mag-aaral para po manirahan kami sa Canada. So yun lang po kasi yung way na makapunta kami doon, kailangan mag-student international student po siya doon, no? Pero hindi po nangyari to. May plano pa pala yung Diyos para sa amin, no? Kasi nagbayad na kami dito, almost 1 million na yung nabayad. Pero kumbaga para bang big moves to sa amin na set aside na yan. Okay? Kasi nakilala po namin ng amazing pure organic barley. So 2023 po, ganyan pa po yung box ng barley natin. Okay? Hindi ko po inanap ang barley. Okay, ang umanap po niyan, kumbaga na napanood kasi ng biyanan ko na maganda po ang barley at alam ang biyanan ko po kasi nakikipagsapalaran na po siya doon sa diabetic po kasi siya, almost 13 years, ang daming iniinom. So sinubukan niya, hindi namin tinulungan talaga kasi baka kasi alam namin maraming fix sa online at buti na lang Amazing Pure Organic Barley yung napili niya at sabi namin kung interesado talaga yung nakaka-chat niya sa Facebook, gusto namin ay pumunta siya dito sa Pampanga at sinama naman kami. Ayan, minute namin siya sa SM Clark. Okay? August yan, kumuha lang kami ng mga initial product kasi imbis na copper, so napupush kami, no? Lahat naman tayo dito, mga mentor, nung nakita natin yung opportunity, copper lang naman ang gusto, pero napupush tayo na i-avail natin. So dahil negosyante naman tayo at ang inisip ko, mabebenta ko naman to sa store kasi may traditional business ako. Maglagay lang ako ng tarpaulin tsaka mga boxes na walang laman. Ang totoo, may bumibili talaga. Kaya naisip ko, total negosyante naman ang mindset natin, mag-cheat package na tayo noong September 26, 2023. And then dumating yung time, para ma-meet ko ng personal, yung mga top mentors po ng sponsor ko, okay, pinuntahan po ako sa Clark. So, dyan na po nagsimula yung journey namin sa IAM Worldwide. At no October 14, wala pa rin akong direct referral po dyan. September 26 to October 14, okay, wala, hindi ko ginagawa talaga yung business. Hindi ko naman kasi alam yung purpose ko dito eh. Ang alam ko lang naman kasi is personal use ng biyanan ko at magbebenta-benta lang. 'Di ba? So, yun lang ang purpose ko. Kaso, na-inspire po ako sa event ng I Am Worldwide sa Araneta Coliseum po, October 14, 2023. Alam niyo po mga mentors, hindi libre ang ticket ko. Walang ganon, no? So, at nagsama pa ako. So, umabot ng 21,000 yata yung ticket na binili ko dyan. No? Hindi naman ako nagkamali, talagang na-inspire kami. Kung makikita niyo yung bandang right, no? Nandun kami sa pinakataas at nag-picture kami. Dahil na-inspire na ako, sabi ko, darating yung time sa stage na yan, di ba? Isa na tayo sa ina-awardan ng I Am Worldwide, no? So hindi ako kumbaga para bang laging positibo yung pananaw natin, lahat ng sinama natin, believe it or not po, no? Mga ilang araw lang po after the event,
lahat po yan is nag-Jade account. No? So yun po yung naging journey natin sa I Am Worldwide. So ngayon, siyempre summary na lang to para makita nyo na lang po kasi kung itutuloy pa natin, medyo marami po siya. No? So ito po, October po, nag-Sapphire Elite Executive tayo. No? October 14 to katapusan ng October, ayan, nag-Sapphire tayo. So hindi tayo nag-Ruby nung November kasi ginol na natin. Okay, yung Emerald po nung December 2023. Okay, so na-amaze na ako dyan talaga kasi parang 2.5 months pa lang kulang nasa 7 digit na yung kinita natin. No? So tuloy-tuloy lang at syempre nakausap natin si Pres na nakakuha tayo ng mga incentive. Talagang sabi niya sa akin, mga mentor, ewan ko kung kayo nakikita niyo rin to, sabi niya, ang I Am Worldwide, hindi na siya bako-bako yung daan. Hindi na siya rough road, di ba? Ang daan niya daw is palto na. Kumbaga pwede nang mabilis, depende na lang po sa atin kung ano gagawin natin. Kaya ako, na mindset ako, gusto ko mag-Diamond Elite Executive ako bago mag-isang taon. Ayan, hindi naman tayo nagsisi. Ayan, nakuha naman po natin Diamond Elite Executive noong September 2024. No? So yun po yung rank up natin dito. Okay? So ayan, so nag-diamond walk po tayo, no? So first time po sa amin na hindi namin expect na napakasaya pala na nag-rank up, di ba? Kasi hindi lang naman para sa amin to, sa buong team namin ang award na to, no? So nakakuha tayo ng mga incentive diyan at nakakaano talaga, sobrang saya namin. Iba talaga pag nagre-rank up dito sa business. So being a diamond, no, kasama na tayo pag may mga bagong mga ambassador tayo. So kasama na tayo sa mga contract signing. So yan po yung isang mga privilege po ng isang diamond. Okay? So dito po mga mentors, sa buong buhay ko, sa career ko sa pakikipagtrabaho at sa traditional business, no? Ngayon ko lang po na-experience ito. So hopefully, yung mga mentors natin dito, sana ma-experience yun rin po na ganito, no? Kasi grabe po yung income dito, no? Kumbaga, gusto ko lang pakita po sa inyo, ito yung 27 days na in-income natin sa I Am Worldwide na talagang hindi normal. No? Kasi ang alam natin na mga normal na sweldo, siguro mataas na siguro yung 6 digit po, no? Ganun. Although 6 digit din naman po ito. No? Yung first week natin, September 3 to 9, okay, umabot po siya ng 500,000, second week, 21, 37, at 221,000. Ang total po niyan, okay, 795,000. So, saan ka ma-experience ng ganun? Nung nagtatrabaho ko sa direct selling company, no? Isa akong empleyado doon, 8,000 lang ang sweldo ko. Ito pala, pwede mong kitain pala dito sa I Am Worldwide ng, ng ganito ka ng ganito kalaki. Kaya talagang grabe po, no? Mga mentors, basta tuloy-tuloy lang tayo, no? Siyempre, depende yan sa committed mo, sa ginagawa mo talaga, pupunta talaga tayo doon, no? So iba, abnormal yung income natin dito mga mentor, hindi siya normal. Okay? So, car achiever naman po tayo, no? Actually, nung sinabi ko nag-Sapphire ako, kumita tayo ng 300,000 doon. First month pa lang po ako ng I Am Worldwide, November, no, October, di ba? November, naglabas na po ako ng Fort Everest. Okay? Ito yung parang motto ko talaga na hindi ko gusto na maging okay muna ako bago ko maglabas ng resulta. O nauunawaan ko na kasi paunti-unti yung negosyo natin. So, syempre nakikinig naman tayo sa mga top mentors natin. So, hindi nagtagal, 5 months pa lang Everest natin, no? Dahil syempre, performer tayo, tuloy-tuloy naman ang ginagawa natin. Okay? Naglabas naman tayo ng Camaro, no? Chevrolet Camaro po, no? So, after 6 months o 7 months, no, naglabas na tayo ng dalawang sasakyan. At hindi tayo nabigo kasi nung nilabas natin yung sasakyan, nakatulong po talaga yan sa pag-hit ng Diamond Elite Executive at na-hit din po natin yung free car. Kaya sa loob po ng isang taon, 3 sasakyan po ang ibinigay ng I Am Worldwide po sa amin. No? So wala po kami nilabas yan, yung ikita natin sa I Am Worldwide, yung mga incentive natin sa I Am World. So yan po yung ginagamit po natin, no, sa paglabas ng resulta. Okay, eto po yan. 'Di ba sabi namin isa na kami sa mga tawag doon yung mga awards sa mga ganitong event. So 7th anniversary po ito, 6th anniversary nung nandun kami sa Araneta Coliseum. Pero nung 7th anniversary, awardee na po kami ng free will, di ba po? So grabe, talaga yung opportunity natin sa I Am Worldwide. Iba talaga pag binigay ng Diyos sa atin, di ba? So luxury incentive, no? To December 22, nakakuha tayo ng 210,000 Louis Vuitton na bag, no? So kung normal kang tao, hindi mo bibilin. 'Di ba? Kasi alam mo ang mahal ng bag. Kung free lang siya, wala tayong choice, no? So nabibless po tayo dito sa I Am Worldwide, no? Nakakuha rin tayo ng Gucci worth 76,000. Nakakuha tayo ng Rimowa worth kumbaga 100,000 plus. Okay? Plus
shopping incentive po ng 6 digit, no? Dito sa IM World, ang dami talagang incentive, no? Kumbaga parang nagtatrabaho ka na, parang nabibihisan ka pa, so binibigyan ka pa ng sasakyan. Saan ka makita na company na ganyan? Ako, almost 9 years ako sa pagiging empleyado ko. Siguro mga natatanggap ko 13 month lang. Kung ano lang yung sweldo ko sa buong month, yun lang ang binibigay pag month of December na. Pero sa I Am Worldwide, isipin niyo po yung balik. Okay, mga mentor, wag natin titignan yung mga nilalabas natin. Sa umpisa, parang enrollment lang naman ng package eh. Pero yun ang magiging way po natin para magkaroon tayo ng opportunity sa I Am Worldwide, yung mga hindi natin may expect, di ba? Mangyayari po dito sa I Am World. Basta po, tuloy-tuloy lang tayo, no? So, trust the process. No? Hindi siya madali, pero syempre kung nagsusumikap ka, magbubunga naman po yun. Okay? So, ayan po. So, syempre, nakikita ko, copy business tayo, mga mentor. Si Mentor May nga, di ba? At saka si Mentor Kat, di ba? Nagkakaroon tayo ng Fire Up, anniversary, mga ganon. So, ako, syempre, being a new team ng Team Shera, mga mentor, hindi ko rin po expected, no? Na ako mismo, di ba? Yung para bang, hindi rin ako leader, wala naman ako napatunayan sa ganitong industry. Kaso yung mga nakikita ko maganda eh. Bakit hindi ako magpapa-anniversary? Hindi naman mangyayari sa akin yun kung hindi dahil sa team ko. So, etong anniversary na to, parang i-dedicate ko po talaga sa buong team Shera. No? So, syempre, i-recognize dyan yung rank up nila. So, kung ano yung rank up mo, eto yun, sabi ko, yun ang susuotin nila. So, nagpa-anniversary po ako. So, syempre, tayo yung bida kasi tayo yung gumastos, no? So, gano'n siya. Pero syempre, reinvest yan, reinvest para sa team. So, in-award natin yung mga elite executive natin, no? So, actually, umabot na kami sa 40 plus eh, elite executive, no? So, yan. So, ang next anniversary po namin, hindi na siya November, no? Ang gusto namin kasi talaga naman busy yung month na to kasi meron pa na lang tayong more than 1 month mahigit, no? Na, syempre, meron tayong mga ginugol, lalo na naglabas ng cash incentive ang kumpanya natin, no? Hanggang December 8, no? So, mga mentor, no? Huwag tayong papayag na hindi natin makuha yan, no? Nasa isip lang natin. Kung sinasabi ng isip mo na kaya mo, magagawa natin, no? So ako, ang goal ko, no? Maganda na rin ang sinasabi, level 2 tayo dyan, no? So yun yung gusto ko, no? Kaya, yan. So ano pa? Sa loob ng isang taon, no? Sobrang blessed po namin talaga. Yung problema namin sa Pampanga, nung nagsimula kami, walang business center, nag-hub nga lang kami, nangupahan kami. Pero dahil nakita siguro ng Diyos yung pagsisikap natin, no, hindi niya hinayaan po, August po, na-approve kami na kami na yung business center po ng Pampanga. No, grabe. Kumbaga parang sa loob ng isang taon, hindi mo ma-imagine, talagang nakaka-touch talaga, no? So, isipin mo na dati na punta ka ng Manila, punta ka ng Batangas para lang kumuha ng produkto, pero ngayon, nasa Pampanga na. Kaya sobrang blessed po ng mga team at yung mga kapatid namin sa IM Worldwide na pinalapit na po ang business center para hindi na po kayo mahirapan. So, lahat po yan, open for all po yan, no? Unlimited ano tayo dyan. Unlimited, basta ano tayo dyan. Okay? So, ito po yung team ko, no? Ito yung team nung ano po, nung 1 year and 2 years na ginagawa namin. Hindi ko na mailagay lahat yung mga photo namin. Actually, yung first anniversary namin, naglabas kami ng video na through the years talaga. Nakakayak siya kasi simula nung ginagawa natin yung business, no? Hindi naman kasi talaga siya biro. Maraming sakripisyo, every month, nasa Visayas tayo, hanggang lumaki na lumaki yung team. So, yun po yung team namin. Okay? So, sa pagsisikap po namin, ah sa loob po ng 2.5 months, di ba, nagsimula po tayo ng October 15, no? Nakikita naman natin kasi ito sa dashboard kung kung alam mo siyang explore, makikita mo kung ilan na yung organization, ilan yung nabenta ng team. Hindi ko naman to nabenta lahat, nabenta ng team. So, umabot po kami ng 132 members sa loob po ng 2.5 months. So, pinagpala tayo noong 2024 kasi new members natin is 1,066. Kaya excited din po ako ngayong 2025, no? So ganyan siya. So ganyan po yung ano natin dito sa MWord. Basta may ginawa ka, may pagtatanim ka, yan, naduduplicate po talaga yon. Okay? Yan. So, travel incentive naman tayo. Kasi pinapakita ko lang po ito, hindi naman po pagyabang, kumbaga pang-inspire lang po ito, na ito po yung nagawa ng IM Worldwide po sa amin sa loob po ng 2 years. Okay? So, noong 2024, tatlong travel international po yung nakuha namin. So, isa po yung Vietnam, Hong Kong, di ba, South Korea, and 2025 po, ang nakuha naman namin is Switzerland, Hong Kong, and Singapore. No? Grabe, no?
Kasi libre 'to, all expenses paid. Dadalhin mo na lang yung bag mo, magdala ka na lang ng pang-shopping mo 'no? Kasi after ng binibigyan ka ng isang araw para makapag-shopping at makabili ka ng mga pasalubong mo 'no? So, siyempre sa ng travel, keychain lang ang binibili natin para sa team. So, siyempre nag-upgrade din po 'yan 'no? So, 'yan. So, ito po yung travel namin sa Vietnam ng asawa ko 'no, ayan, kasama po yung team. And then ito naman po yung sa Hong Kong, Macau. Thank you so much 'no, Mentor Catherine Policarpio, all expenses paid at nakasama ko pa yung anak ko diyan 'no. Grabe 'no? So, grabe experience 'no, lalo na yung Disneyland talagang tuwang-tuwa yung anak ko. Iba, iba kasi 'no, kaya tayo mga mentor 'no, 'wag nating kumbaga dapat may magagawa ka, sayang yung potential natin. Lahat tayo may potential 'no, yung 'wag mong isipin na hindi mo kaya, kaya mo rin 'no. So ayan, so ito yung parang di ako masaya i-share ko na sabay gano'n 'no. Kasi po actually double hit naman ito, pero nakuha rin kasi ng under ng team ko. So masaya rin naman ako siyempre nakasama 'no, tsaka, sa susunod hindi ako papayag 'no, na hindi tayo kasama sa Europe tour ni Mentor May 'no. Grabe yung asawa ko sobrang enjoy talaga siya dito, nakapunta siya ng Switzerland, Paris and Italy. Grabe 'no, iba yung Europe tour, talagang medyo pricey siya, okey? So ang company naglabas siya ng Hong Kong incentive, dati ako lang nakakuha, kami lang ni misis. Ngayon kasama ko na yung team ko, 'di ba? 4 days, 5 days and 4 nights kami sa Hong Kong and Macau. Grabe ang saya pala kapag yung team mo nakakasama mo na sa travel, 'no? So ayan po 'no. So ano pa, Singapore, nung August po, September pala 2025 nag-Singapore naman po kami. Kasama ko rin po yung ibang team ko dito na nakakuha din po. Ibang experience talaga sa IM Worldwide, grabe, 5-star hotel po yung tinulugan namin dito. Talagang bibigat ka, sabi nga ni Kuya Ler, ikaw na lang may kasalanan kung magugutom ka. Kasi every hour, every now and then po 'no, unlimited po ang pagkain namin diyan sa Singapore. Tapos 5-star hotel, grabe yung breakfast ng, Hilton, grabe 'no? Iba talaga kapagka ano mo, dun pa lang nga sa cruise ship, unlimited yung ano namin dito, yung pagkain namin dito. Sobra, so sana po 'no, ma-experience niyo rin po ito. I-claim niyo na 'to 'no, pagka naglabas po ng travel incentive ulit dapat makasama kayo. Iba po kasi, tsaka dun niyo po nakakasalamuha yung mga ibang top mentors na marami ka ring makukuhang mga learning sa kanila, 'no? So ayan. Ano pa, eto po yung last 'no. So kami po nag-decide po kami ng team ko, hindi po 'to travel incentive ng kumpanya. Okey, naisip lang po namin, na mag-travel po kami na kumbaga KKB naman po ito, pero dahil po, kumbaga iisa yung ano namin 'no, so nag-decide po talaga. Umabot po kami ng 17 na sa team namin, ano lang 'to nung October lang po ito, October 3 and 6 'no. Ayan, namasyal po kami sa Thailand. So grabeng experience sa Thailand po 'no, parang nasa Pilipinas lang yung budget, sobrang mura pero sobrang enjoy ka dito. So, parang gusto ko siyang balikan at marami kaming maisama ulit sa mga team namin 'no. So, excited kami sa 2026 na balikan natin ito kasi hindi pa talaga natin 'to na-explore at siyempre 'di ba yung isang picture diyan 'no, ah, nasubukan natin 'no, na nakikita lang kasi natin sa TV, sa Manila Zoo 'di ba? At least yan nakasakay na tayo ng elephant 'no. Kinaya naman kahit sobrang bigat natin 'no. So ayan, ito yung journey ko po 'no, actually patapos na ako sa journey 'no. So ayan, being a diamond po 'no, alam ko po 'yan, isa na po ako sa na-billboard sa EDSA na hindi naman natin expected po 'no, na bini-billboard po kasi ng company yung mga Diamond Elite Executive every year 'no. Kaya mga mentor 'no, i-goal din natin 'to 'no, kasi iba rin kasi 'to na achievement o portfolio natin na isa tayo sa mga, elite executive ng ating kumpanya 'no. Ito po yung first billboard ko 'no, sa I Am Worldwide. At nung 8th anniversary 'no, hindi ko rin po expect 'no, napapasok tayo, ayan, pang-ano din, napapasok po tayo sa top 40 mover ng buong taon ng 2024 'no, kasama yung 2025 kasi may cut-off po 'yan 'no. So, actually po top 28 po tayo 'no, nung 8th anniversary. So, pangalawang billboard ko po ito sa EDSA 'no. So, may mga nakita rin po na mga relatives tsaka ano, pero grabe 'no. So, hindi ko po talaga expect na mangyayari sa'min 'to. Kaya ako nag-e-enjoy ako na gusto ko na tumagal, tumagal lalo sa I Am Worldwide. The more na tumatagal kasi the more na, kumbaga lumalaki yung team, maraming natutulungan
At syempre yung mga why natin, yung mga deepest why, ay yung mga ano natin, 'di ba, nakukuha naman natin. So with that, okay, magsimula na po tayo sa naisip ko na gusto naming i-share po sa inyo at sana hindi po masayang yung oras niyo kasi even me, 'di ba, kailangan ko rin po ito. Kailangan natin ito, 'no? So sana, ah, 'wag muna po kayong magpaka-busy. Anuhin niyo muna yung mga cellphone niyo 'no, kasi sayang, eh, 'di ba po? Last day na po ito, hinihingi ko yung mga 30 minutes na oras niyo para i-share ko po sa inyo 'to 'no. So, start na tayo. Eto po yung gusto kong i-share po sa inyo na topic. Bagamat si Mentor Dave kahapon nabanggit niya na yung isa, yung mindset, okey? Mga mentor baka yung iba, ah, disappoint kasi madalas naririnig na yung mindset, 'di ba? So mga mentor, pakinggan niyo muna po ito baka magbago po yung, ah, pananaw natin bagamat marami na kasi tayong training about sa mindset 'no. So sabi nga dito, reset your mind, 'di ba? Nakakita na kayong cellphone 'pag nava-virus siya at kapag nagha-hang siya. 'Di ba ano pong ginagawa niyo kapagka nagha-hang siya, 'di ba nire-reset niyo? Bakit niyo siya nire-reset? Para bumalik yung dati, para bumalik yung dating function niya. Gano'n din ang isip natin mga mentor, 'no? Minsan kailangan mong mag-reset kasi napakaraming negative thought na napapaharap sa'tin araw-araw. Tama? Reconnect with your why from excuses to execution, okey? So 'yan po yung pag-uusapan natin. Wait lang po, i-ano ko lang 'to, 'di ko nakikita, eh, 'yan. So 'yan po 'no, so tatlo po yung pag-uusapan natin, mindset, purpose, and action. Okay? So excited na po ako. So ito po, mindset, 'di ba? Madalas sabi ko nga sa inyo, mindset na naman, paulit-ulit na naman, 'di ba? Hindi po ba kayo nagtataka mga mentors, bakit sa mga training natin, kahit kay Press nakita ko yung mga video niya, eh, 'di ba? Bakit hindi nawawala yung mindset? Mahalaga ba yung mindset, mga mentors? Mahalaga ba siya na na ano 'to, type 1 nga po kung mahalaga yung mindset. Okey lang po makipag-participate lang po para makaano rin dun, 'di ba? Totoo. Alam mo po kapag di ka naka-mindset napakahirap gumalaw, 'di ba? Hindi po ito na aaral lang sa isang beses. Sabi nga po dito, it should be a daily habit. Dapat everyday. Dapat everyday naka-mindset tayo. 'Di ba? Kasi ang hirap, eh. 'Di ba nung bago ka, nung nakita mo yung sabihin na lang natin nung una product lang, eh, ngayon nakita mo maganda yung produkto, na-question na tayo, gusto mo ng gawin yung business, 'di ba? Iba yung mindset mo, eh. Sabi mo kaya ko mag-just follow sa loob lang ng 1 week. Grabe yung mindset mo, 'di ka mapigilan, nagawa mo naman talaga, tama? Eh, ngayon kumusta yung mga mindset niyo, mga mentor, okey pa ba? Kung papaano mo nakita si I Am Worldwide, gano'n pa rin ba yung mindset mo? Baka naka-mindset ka kahapon, baka kanina tumatawa ka lang pero ngayon hindi na, tama? So mahalaga yung mindset, 'no? Mahalaga 'to. Sabi nga dito yung mental hygiene natin, yung mindset natin, kailangan nating i-reset, i-reprogram. Kasi napakaraming negative thought, 'no? Alam niyo yung mga negative kahit saan meron, minsan nga kahit di ka nasabihan, eh, kahit nga minsan di mo na makita, eh. Minsan nga pag-scroll mo pa lang sa cellphone mo mane-negative na yung, mental hygiene mo, eh, ay 'di ba? Oh, alam niyo po ba yung physical hygiene natin? Oh, punta tayo sa physical hygiene. Men, sino yung nag-breakfast kanina? Okey, type 2 naman po kung sino yung nag-breakfast kanina. Okey? May nag-breakfast po ba dito? Parang wala. Meron. 'Di ba nag-breakfast kayo kanina, after niyo mag-breakfast, ano po yung ginawa niyo? 'Di ba gumamit ka ng toothpaste? Gumamit po ba kayo ng toothpaste? Nag-toothbrush ka ba? Ilang beses ka ba nagtu-toothbrush araw-araw? 3, 'di ba? Bakit ka nagtu-toothbrush araw-araw? Parang sinasabi kasi dito yung mindset natin, dapat araw-araw siya, daily habit. 'Di ba? Kaya ka nagtu-toothbrush araw-araw kasi merong naiipong dumi sa ngipin mo, katulad sa katawan. Exposed tayo sa pollution, sa kinakain natin, kung saan man tayo, kaya ka nga naglilinis, eh. Gano'n din yung mindset. So, mahalaga po ba yung mindset mga mentor? Type 2 naman po kung mahalaga yung mindset, 'no? Napakahalaga po ng mindset. Kaya alam niyo kapag hindi natin, 'di ba, ginawa ito,
mahihirapan tayo kahit sa buhay natin, kahit out of I am worldwide, mahihirapan tayo pag hindi tayo naka-mindset. Okay? So, hindi po 'to paulit-ulit. It should be also be upgrading. 'Di ba? Yung mindset natin, hindi siya puwedeng plato na lang siya, yung parang dun na lang siya. Okay, parang yung narinig ko kay Pres, yung mindset mo parang grade 1. Nung umpisa, grade 1 ka lang, okay? Hindi puwede yung mindset mo ngayon pang grade 1 pa, kasi dapat mag-grade 2 ka, grade 3, grade 4, grade 5. Sabi nga dito kailangan nag-upgrade yung mindset mo, kasi everyday iba-ibang challenges po yung napapaharap sa'tin. Kaya kung nag-upgrade ka, mapaglalabanan niyo po yung mga nararanasan natin, 'di ba? Yung mindset mo, siya yung magbibigay ng disiplina sa'yo kung ano yung napapaharap sa'yo para maging moving forward ka at hindi ka ma-affect ng mga nakikita mo na mga kumbaga yung mga naiisip mo na mga negative thought, mga nakikita mo, keep moving forward ka, nagbibigay ito ng disiplina sa'tin, 'no? Mga mentor, alam ko lahat tayo dito, member na, 'no? Alam ko lahat, kumbaga distributor na at alam ko yung dito hindi naman sila nandito para lang, kumbaga para lang personal use lang sila, hindi. Kaya nga nasa training sila kasi gusto na nilang matuto at gusto na nilang mag-rank up. Paano ba mag-rank up, 'di ba? So tingnan natin 'to mga mentor. Your mindset today may not be enough for your next level because your next level requires a new mindset. Baka yung mindset mo nung una gusto mo lang mag-just for you o baka yung mindset mo dati, 'di ba, gusto mo na mag-Sapphire. Kaso ang tanong, ang mindset mo ba ngayon, mga mentor, pang Sapphire na ba ang mindset mo? Kaya mo na bang gawin ang ginagawa ng Sapphire? Sapphire, kaya mo na bang gawin na mag-rank up ka ng Ruby? 'Di ba? Baka kasi na-stuck ka, kaya nga sabi dito upgrading, i-upgrade natin yung mindset natin, 'no? Para umagano ka ng next level, hindi tayo puwedeng nag-stay lang, parang platoon na, wala ng growth. Kasi 'pag wala na, wala ng growth, 'di ba? Kaya dapat dito, baka yung mindset natin sa gusto nating next level, gusto mong mag-grade 2, gusto mong mag-grade 3, kaso ang mindset mo pang kinder o pang grade 1, hindi siya puwede. So, kailangan natin mag-upgrade. Okay mga mentor, sa mindset pa lang po tayo. So 'yan. So ngayon, mga mentor, tama po ba ito? Your only limit is your mind. Tama po ba? Tama po ba? Kayo makakasagot niyan kung ano yung nasa isip niyo, yan talaga yan. Yan lang ang kaya niyo kung yan ang nasa isip niyo, tama? So tingnan natin dito mga mentor 'no. Meron bang, kumbaga wala namang immune sa mga negative thought, tama? Meron bang tao, mga mentors dito na hindi sila tinatablan ng negative thought? Even yung mga top mentor hindi sila exempted sa mga negative thought. Mas lalong mataas ang pressure sa kanila, 'di ba? So, walang immune sa mga negative thoughts. Agree po kayo mga mentor? Ayan, 'di ba? Kasi bakit, 'di ba? Napapaharap tayo sa mga ganyan, everyday, 'di ba? Sabi nga dito 'no, ay yung mga top mentors natin hindi nila hinayaan na dun lang sila. Patuloy silang nagti-training sa kanilang mindset. Kasi hindi kasi puwedeng gano'n. Nagle-level up din kasi yung mga ano natin, kumbaga yung mga challenges natin nagle-level up din. Yung mga negative thought nagle-level up din 'yan. Kaya kailangan 'di ba, naka-mindset talaga tayo. So, actually sabi nga dito, araw-araw may laban tayo. Agree? Ang unang laban natin 'di ba, yung isip natin, 'di ba? 'Di ba paggising mo sa umaga, bumangon ka na, kasi nag-CR ka, Tapos sabi ng isip mo, "Ay matutulog pa ako, wala naman akong gagawin, 'di ba? Wala naman akong prospect. Ay 'di na ako pupunta sa head office, wala naman nag-reply sa ano ko." 'Di ba? Umaga pa lang nakikipaglaban ka na, umaga pa lang nire-reprogram mo na yung isip mo kung anong gagawin mo kasi 'pag nireprogram mo paggising mo lang sa umaga, alam mo na kung ano yung mangyayari. Kung gusto mong maging productive, 'di ba, sa araw na 'to iproprogram mo ng umaga. Pero 'pag hindi mo nireprogram yung isip mo, 'di ba, mahirap kasi magiging bunga kasi yan, 'di ba, ng hapon yung buong mong hapon mo hindi na maganda, 'di ba? Kaya alam niyo ano pa lang, iba talaga.
no? So kailangan naka-mindset talaga tayo kasi nakikipaglaban tayo araw-araw. Mga mentor, question 'to, napakagusto kong question ito. Kaya nilagay natin 'to. Kapag po ba top mentor ka na, relax na, hindi na kailangan mag-train, ano sa tingin niyo mga mentor, 'di ba? Sabi ni Marnelly, no, 'di ba? Si GC Yap, no. Si Mentor GC, no. So ang dami nagsasabi. Alam niyo po ba yung mga nagko-comment sa, chat box natin, mga top mentors 'to, eh, 'di ba? Tama, hindi po sila hindi ano, kumbaga para bang, no ito. Kapag top mentor ka na, relax ka na, tapos kumbaga hindi mo na kailangan mag-train, hindi. Mali ito, kasi 'pag top mentors ka na, tignan niyo 'to, the higher you go, the stronger yung mindset you need to be. Kaya kailangan talaga kahit top mentors ka, kasi ikaw yung ulo. Pero siyempre dine-delegate mo yung sarili mo sa mga, leaders mo rin. Pero dapat nagle-level up lalo ang mga top mentors. Meron ka bang nakita na mga top mentors na until now, top 20, top 40 movers, pero until now para silang bago kasi lagi silang nasa head office. Ako, guilty ako dito. Hindi ko magawa na regular na makapunta sa head office, pero pagsisikapan ko, 'no? Sinong mga nakikita niyo na ganito, deserve nila mentor cut, top 2 overall. Kita mo everyday nag-IBP. Gusto mong mabago ang mindset mo, pag-attend lang ng IBP, di pa magawa, di ba? Mentor me, top 1, pero lagi nasa head office. Di ba? Relax na lang ba sila? Hindi. Kahit pwede naman silang mag-relax, pero hindi sila tumitigil sa kaka-train. Tama? Kasi pwede naman sila mag-travel, nakaka-relax sila doon. Di ba? Yun. So sabi dito, kung ano yung iniisip mo, mga ments, totoo yun, mangyayari talaga yun. Lalo na pag sinabi mo, no, hindi ako papayag sa cash incentive kahit level 1, level 2. Hindi ako papayag na hindi ko makukuha yan. Mentor, tama ka. You are right. Maniwala ka, makukuha mo yun. Kasi sinabi mo sa isip mo eh, kahit hindi mo siya kaya. Tama? Whatever it takes, magsa-sapphire ako. Whatever it takes. Ang ganda ng December, hindi ako papayag na hindi ako mag-rank up dito. Pag sinabi mo yon plus action, di ba? Mangyayari yon. Pero pag sinabi mo, wala akong oras, hindi ko linya yan, di ba? Sila lang may kaya niyan. Totoo yun mga mentor. Hindi mo talaga kaya to. Di ba? Kaya napakalaga ng mindset. No? Kasi iyan yung utak natin, siya yung nagpapakilos sa buong katawan talaga natin, hindi naman agad yung heart eh. 'Di ba? Kung anong naiisip mo, nauutusan niya yung mga kamay mo, lahat. Kaya mahalaga eh. Kaya careful tayo kung ano yung sinasabi natin. Okay? Dapat kahit hindi mo kaya, kaya mo para mag-upgrading ka, mag-next level ka. No? So, yan. So, nasa mindset na tayo. So, ngayon, sabi dito, guard your mind like a treasure. Inom lang po ako, mentor. Ayan. Sabi dito, yung mindset mo, kayamanan yan. Treasure yan. Diba? Kailangan yung kayamanan mo, wag mong hayahan na manakaw ng iba. Meron ba kayong nakikita o baka may kakilala kayo na yung mindset nila ninakaw? Kasi hindi kinaya ng mindset nila yung problemang nararanasan nila. Kaya nga dito kailangan i-filter out mo yung mga negativity. Meron? Meron tayong mga nakikita na ninakaw yung kayamanan nila. Yung kayamanan nila naging basura. Bakit? Nakikita nyo po, yung mga nawawala sa sarili, yung mga nasa daan. Kasi nawala yung mindset nila. Nawala yung kayamanan nila. Kaya ano nangyayari? Namamali mo sa daan. Nasa daan sila pakalat-kalat. Kaya huwag niyong hayahan mga mentor na mawala yung treasure, yung magandang mindset natin sa isip natin. Okay? I-filter out natin yung mga negativity na yan. Okay? So yun po mga mentor, no? Yung mga top mentors natin, maingat sila kung ano yung mga pinapasok nila sa isip nila. Agree? Dapat ganyan din po tayo. Maging maingat tayo, maging maingat din tayo sa mga nakakasama natin, sa surrounding natin, okay? Kasi never na never ka magkakaroon ng winning mindset
kung napapalibutan ka ng mga negative complainers na yan, mga negative na tao. Okay? Isa ka sa pinakamagandang kamatis kaso nasa isang basket ka, mahawat mahawa ka pa rin. Kaya mga mentors, no, ingatan natin yung mindset natin. Huwag nating ipanakaw sa iba. Okay? So, yun lang yung ano natin, no? I-protect mo yung peace. Protect mo yung purpose mo. Okay? Sabi nga dito your environment fits your mindset. So, choose wisely. Tama? So, napakaganda po, no? Napakaganda. Kahit ako, nare-remind po ako sa topic natin, no? So, yan. So, dito, being a leader, no? Kailangan natin na i-train yung mindset natin para ma-lead natin yung organization natin. Okay? Being a leader, actually kahit di ka pa sa elite executive, basta may group organization ka na, okay, kailangan mong i-train yung mindset mo. Kasi bakit? Ikaw ang tono ng whole team. Kung ano yung mindset mo, magre-reflect yan sa buong organization mo. Okay? Okay mga top mentors, umattend ba sa IBP? Diba? Ikaw kasi yung sinusundan eh. Sabi nga dito, ikaw nagsiset ng tone ng whole team mo. Kumusta yung mindset mo? Baka ikaw mismo, ikaw yung unang umaayaw sa mga training. Kaya alam nyo ako, mentors, hindi ako pinanganak na, sabi ko nga doon sa kachat ko kapon eh, mahina ako sa education. Kasi varsity po ako dati, puro tayo exempted sa test. Sa player kasi ako ng chess. No? Gawa na yung grade. Kaya mahina po talaga ako sa ano. Pero, di ba, upgrading eh, kailangan natin mag-level up. Yung yes mentor natin eh. Di ba? So, magre-reflect sa atin kung ano yung ano natin, na kung ano yung mindset natin, kung paano tayo mag-lead, magre-reflect yan sa team mo. Kung ang team mo, hindi, wala kang nakikita hindi maganda, yun yung pag-lead mo, yun yung mindset mo kasi sa kanila. Pero kung may nakikita ka, di ba? So, tama yan, pagpatuloy lang, no? So, ganyan siya. So, sabi nga dito, no? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka top mentors, hindi ka na magli-lead. Hindi ganun, mali yun. Kahit hindi ka pa elite executive, kung ang mindset mo, pang mindset na ng mga mentor, at committed ka, pwede ka na rin mag-lead. Kasi nagle-level up ka na eh. Dumadaan ka lang sa proseso na darating yung time, ma-achieve mo na yung position na gusto mo. Tama? Siyempre, hindi naman tayo natatapos doon eh. Sabi nga, parang, ano yan eh, parang school. Dapat hindi lang tayo puro elementary. Kailangan mag-high school din tayo, mag-college din tayo. Yung iba, ano ba eh, ano na sa board exam, di ba? Nagdo-doctorate pa eh. Di ba? Yun. So sabi dito, strong leaders are made through strong mindset. Hindi nga sinabing skills eh. Di ba? Yung malakas na leader, di ba? Di ba? Hindi sa skills, sa strong kasi yung mindset niya. Hindi siya nagpapa-affect. Iba. Iba kapag mataas yung mindset mo. Okay, mga mentors? Yan na. So, punta naman tayo to, i-practice naman natin to. Practice yung faith and gratitude. Napakaganda nito. Okay? Kasi sabi nga dito, faith plus gratitude equals stability. Mindset stability. Okay? Kapag may faith ka at may gratitude ka, mindset stability yun. Ibig sabihin, na-maintain mo. Okay? So, paano yan? Sabi dito, hindi mo pwedeng sabihin grateful ka, pero at negative ka naman. Kumbaga parang blessed ka, pero negative naman yung mindset mo. Pwede ba yon? Pwede ba yung mentor na grateful ka tapos negative ka at the same time? Pwede ba yon? Na masaya ka pero negative ka? Hindi, di ba? Oh, di ba? Sabi nga sa kahit sa math eh, di ba? Positive plus negative equals ano? Negative. No. Di ba? So, yun, di ba? So, i-practice natin to mga mentor, no? So, eto, yung ano, kumbaga idagdag lang natin to. So, ako kasi, ano na lang, I don't know how to do this. unmute na lang po, no? So, ito, gusto ko to yung, hindi ko kailangan maging okay para magpatuloy. Magpapatuloy ako para maging okay ako. 'Di ba? Kasi ito, parang nakakatulong yung teksto dito sa Bible, yung 1 Thessalonians 5:18. Ano kasi ang sabi diyan? Ano man ang sitwasyon natin ngayon, magpasalamat. Mens, nakamute ka po.
Nakamute ka, Mens. Okay. Sorry mga mentors, nagkaroon tayo ng ano. Yung Live sa kasi, Bible no? first, Mens. Okay po. Sa Bible verse tayo. Sige. Yep. Okay, sabi ng 1 Thessalonians 5:18, di ba? Give thanks in all circumstances. Ano man ang sitwasyon mo, di ba? Ano man ang meron ka ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi nire-ready tayo sa mas pinakamaganda pa. Hindi pa to, mga mentors. Hindi pa to. Sabi nga ni Pres, naalala ko yung ISO, konting grasya pa lang ng Diyos ang pinapakita niya sa I am worldwide. No? So, tuloy-tuloy lang tayo. Ako, mentor, lagi ko sinasabi to sa sarili ko. No? Mga mentors, sana maano nyo to. Kumbaga parang challenge ko kasi yung sarili ko. Yung kung gusto ko lang balik dito, hindi ko kailangan na maging okay ako. Gusto mo, magkaroon ka na muna ng 6-digit every month bago ka maglabas ng resulta. Ako, Mesa, ano lang kasi ako, ganito lang po talaga ako na hindi po ako galit, ganyan lang talaga yung ano ko. No? Kahit hindi pa ako kumikita ng 6-digit, kahit hindi pa siya parang stable, nararanasan, di ba? Pero ako, challenge ko yung sarili ko para maging okay ako. Kasi yung ilalabas kong resulta, yun yung tutulong sa akin para mabilis ako na maabot ko yung mga pwede pang maabot at makatulong tayo sa iba. Okay? So, wag nyo intayin na maging okay. Walang ganun. Parang one tamad dyan, inintay mo mahulog yung mansanas eh. Di ba? So, hindi ganun. So, yan. So, next tayo. Parang nag-lag. Mentors, nawala po. Okay po kayo, Mens. Pero Mens, hindi siya lumilipat yung screen ko. Sandali Ay, opo. Sorry. Bakit ganon? Okay? So, lahat naman po tayo, nung nagsimula tayo, may kanya-kanya tayong dahilan. Tama, mga mentors, no? Lahat tayo, no? Kahit napinilit ka, kahit nagano ka, so may mga reason din yan, no? So, nung makita mo na yung why mo dito, di ba, yun yung dahilan, kaya ka nagsimula, at yun din ang rason, kaya hindi ka titigil. Dahil dun sa why natin. Okay? Agree po kayo doon? Yan. Tapos, dito sabi, your why fuels your fire. Agree po kayo? Kasi yung why natin, yun yung magiging gas natin. Parang sasakyan. Hindi siya aandar kung wala siyang gas. Tama? So yun yun. Pag may gas ka, malayo ang pwede mong puntahan. Pero kapag hindi mo na alam yung why mo, 'di ba, mahirap na. So para kang walang gas. So dun ka lang, no? Parang normal people ka ulit, no? So parang gano'n siya. Kasi dito, tingnan niyo dito maraming tao ang hindi nagiging successful kasi sinasabi nila wala silang oras. Hindi nila linya yan. Wala silang talent. Di ba? May mga nakita na kayong ganyan, di ba? Yung mga na sa comfort zone nila. Kasi sinasabi nila, wala akong oras, mens. Hindi ko talent yan. Hindi ko linya yan. Di ba? Alam nyo bakit nagpe-fail sila? Alam nyo po yun? Hindi nila alam kung anong why nila. Hindi nila alam kung ano. Di ba? Kasi kung alam mo yung why mo, di ba? Hindi ka pwedeng mag-stop doon. Hindi ka pwedeng doon ka lang. Kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. 'Di ba? Hindi nila alam eh, oh. Ako lagi ko na experience ito. Sinasabi nila wala silang oras, hindi nila talent 'yan, hindi nila linya 'yan. Kaya ano nangyayari? Pag mga 30 to 40 na sila, tabla lang sila, tapos may sakit pa sila. Pero kung alam nila yung why nila, 'di ba? So magagawa nila. Tama? So sabi nga dito, kapag nawala na yung why mo, mawawala na yung drive mo. Mga mentor, nawala na ba yung mga why natin dito sa I Am Worldwide? Naniniwala naman po ako dito sa 100 plus participant natin dito, no? Attendees natin. Na nandito pa yung why nyo, hindi pa nawala yung fire nyo. No? Kaya gawin natin, huwag nyo hayaan manakaw. No? Yung magandang mindset natin. Para yung why natin is magawa natin. Okay? So, mentor, narinig nyo na rin to. Marami tayong mga top mentors o even our team, kahit hindi top mentors, the problem is not a burnout. Sinasabi nila na burnout ako eh. Ang dami ko ng galaw eh. Ang dami ko ng tindok, ang dami ko ng inano eh, pero wala talaga eh, na burnout ako eh. 'Di ba? Yung iba nga top mentors na eh, na burnout pa eh. 'Di ba? Alam niyo bakit sila na burnout?
Di ba? Mga mentors, may idea po ba kayo? Bakit nabe-burnout? Bakit lagi nilang sinasabi to? Ito yung sagot. Na-burnout sila kasi na-disconnect sila. Yung disconnection. Na-disconnect sila dun sa why nila. Kaya nung nawala yung why nila, nawala yung mindset nila. 'Di ba? Nawala na sila dun sa focus nila. Na-defocus na sila. Na dati mga top earners na dati pero hindi kinaya yung mga negative thought kaya na-disconnect sila. Agree mga mentors? Parang naano lang natin 'yun kasi totoo naman, eh. Maraming nagsasabi na burnout ako, eh, yung ma-applyan ko kasi sinisi na lahat, eh. Hindi mo alam yung upline mo o on direct sponsor mo, siya lang yung magiging way para mapunta ka dito sa magandang kumpanya na 'to. Minsan hindi siya magpapabago sa'yo. Sabi nga kanina, ikaw, 'di ba? Ikaw ang makakapagsabi niyan kasi, instrument lang din karamihan yung mga top mentors natin. Tayo pa rin, 'no, gano'n. Kung wala ka na kasing malalim na dahilan, 'di ba? Kasi nga nagpa-affect ka sa negative thought, 'di ba? Kahit gaano ka pa katalino, madali ka ng sumuko. May alam tayo na mga ganyan, 'di ba? Ang gagaling, pero the end of the day, hindi kinaya yung mga negative thought, yung mga nakikita sa siyempre being a being a people o being a ano kasi talaga, part na ng buhay natin yung mga ganyan. Kahit wala ka sa I worldwide, kahit sa pamilya, sa trabaho mo, hindi ka exempted sa negative thought. Walang immune. Yung mga top mentors natin, hindi sila exempt, pero hindi sila nagpapa-affect. Pero affected din. Pero hindi lang sila nagpapa-affect. Pinaglalabanan nila yon. Okay? So, your why turns pain into purpose. Kahit nahihirapan ka sa paggawa mo ng negosyo, even sample ko yung sa akin, 'no? Kahit nahihirapan tayo, kasi dati gusto ko personal use lang, gusto ko, extra income lang, nakapag-build tayo ng team, 'di ba? Nakita natin yung purpose natin, hirap mahirap, eh. Hindi siya biro ang mag-lead ka ng team na hindi mo naman dating ginagawa, hindi ko naman linya 'to, eh. 'Di ba parang gano'n 'no, parang binabalik natin do'n. Kahit nahihirapan ako, okey, tinatanggap natin 'yun kasi alam natin nagagawa natin yung purpose natin. Your why evolves as you grow, 'di ba? Naggo-grow tayo habang ginagawa natin ito, okey? Habang ginagawa natin yung purpose natin. Sabi dito, your old why started your journey. Marami dito. Lahat tayo dito, even mga bago, even mga old. Nung bago kayo, dun na nag-start yung journey niyo, yung why niyo. Ano ba yung gusto mo dati? Gusto ko magkaroon ako ng extra income, kaya nga nagbebenta ka. Gusto ko mag-just for you ako, kaya gano'n ka. Nakapag-create ka ng team. Lumaki. Ang ganda ng company, one account policy. Na-spill over ka, nakita mo yung opportunity. Nakita mo yung hindi pala mababago buhay mo dito kung di mo tutulungan yung downline mo. Kahit yung crossline mo hindi kumbaga kasama ka rin do'n, 'di ba? So anong mangyayari? Your new wife will sustain you. Kasi iba ka na, eh. Hindi ka na katulad ng dati, na dati yung why mo is pang-personal. Lumaki yung team mo, pinagpala ka dito, 'di ba? Kaya kahit nahihirapan ka, okey lang kasi ito yung purpose ko sa Diyos, 'no? Hindi naman mababago buhay ko kung di ako tutulong din. 'Di ba? Kasi kung ano ka lang, kung pang-pamilya ka lang, parang makasarili, parang gano'n siya 'no. So, dapat i-bless din natin yung iba. Okay? So, yun yung natutunan ko po dito 'no. So, eto naman, yung mai-encounter natin na mga problems 'no. So, pag-usapan natin, okay? Eto po, parang sa pag-drive ng presentation natin, siyempre nagkaka-team ka na, okay? Na-experience ko rin kasi 'to. When you're focusing on people instead of your purpose, 'di ba? Mahirap 'yon, hindi pala tama din 'yon. Kung may mga mentor tayo na ganyan, pero hindi lahat positive ang magiging bunga niyan, okey? Kasi when you lose focus on your purpose, your passions fade. Kasi nag-focus ka na dun, eh, nag-focus ka na sa tao, nag-focus ka na yung passion mo hindi na siya gano'n kaganda, nawala na yung purpose mo, nag-focus ka na sa problema ng group, ng organization mo. Totoo naman, solution provider tayo, pero dapat hindi tayo nagpapa-affect, tuloy pa rin dapat yung purpose natin, okey? Hindi binababaran yung problema. 'Pag binabaran mo yan, de-focus na yan, 'di ba? So, ako ano ko 'to,
sa buong 2 years ko, syempre wala naman perfect organization. Kailangan minsan yung mga matututunan mo na para mag-grow ka, yun ang pagdadaanan mo. Kasi lahat ng mga members natin dadaan din sa ganito. 'Di ba? Yung problema ko baka katiting lang ng problema ng mga top mentors natin. Agree? Ganon siya. Kayo po ba mga top mentors, ganito rin kayo? When you feel responsible for everyone, 'di ba? Ganyan tayo, 'di ba? Para bang gusto natin nga ibigay na lahat eh. Oh, so mali ito, no? Kumbaga parang gusto ko lang na kahit papaano may limitation sa mga ginagawa natin. Kasi bakit? Yung downline mo kaya mong inspire, pero hindi hindi ikaw ang magde-decide para sa kanila. Sila pa rin. Mindset ka ng mindset sa kanila, kinakausap mo sila. Kaso yung reprogram ng mindset nila, pang grade 1. So mahihirapan ka talaga, 'di ba? Sabi nga dito, tandaan mo mentor, leader ka, hindi ka lifeguard. Hindi mo lahat sila maliligtas. Parang ano, hindi mo sila lahat masi-save. Agree kayo mentor? Leader tayo. Lahat nandito alam ko magiging leader kayo. No, walang perfect organization. Basta ginagawa mo yung purpose mo, mag-focus ka doon, wag ka mag-focus sa kasi minsan kasi pag nag-focus ka na sa tao, yung too much familiarity na kayo. Hindi mo na masabing, "Oh, magano ka, mag-rank up ka naman. Oh, magano ka." Eh tapos ibabalik sa iyo, eh ikaw ang ginagawa mo, 'di ba? Kaya kailangan ano, maging maingat tayo, no? Ako suggest ko mga mentor, mga mens, yung mga mentor niyo ituring yung mentor. Wag too much close. Kasi pag sobrang ano na kayo, hindi lalabas yung potential mo. Kasi lagi ka naka-mentor eh. Hindi naman ako gaganyanin ng mentor ko eh. Oh, may stuck ka. Tama? So yun lang mga mens, no? Hindi tayo galit, sinasabi lang natin yung ano natin. So reconnect with your why. Kailangan din ito, maganda rin ito, 'di ba? Last slide na to, no? Yung reflect, ask yourself why I'm doing this, bakit ko ginagawa ito, 'di ba? Kailangan bumalik ka doon eh. I-connect mo ulit, 'di ba? Totoo 'yun. Maganda to. Self-audit. Self-audit ang tawag dito. Bakit ba ako nasa IM? Eh ilang years na ako. Bakit walang nangyayari? O self-audit. Baka naman mali ang mindset ko. Tama? Masyado akong nagfo-focus sa mga pangit. Masyado akong nagfo-focus sa mga nakikita ko. Eh hindi naman sila magpapabago ng buhay ko. 'Di ba? So, maganda ano rin kasi diyan din yung purpose mo, eh, 'di ba? Tapos visualize. Naririnig natin 'to. Gumawa tayo ng vision board at ilagay natin sa phone natin. Mentor Ike yan, Mentor Jean Mantala, naririnig ko lagi. Sabi nga ni Mentor Jean Mantala, utang na loob, gumawa kayo ng vision board. Kasi ito yung magiging guide nyo eh. Ano pa yung goal mo eh? Wala ka namang vision board eh. Vision board nga, hindi pa magawa. Tapos gusto mo mag-top movers ka. Gusto mo mag-sapphire ka. Eh tapos sa susunod, yun na din ituturo mo sa kanila. Gawa ng vision board, ikaw mismo wala. Alam mo, kapag kasi kapag kasi yung vision board mo, natutunan ko to sa phone namin, even sa phone ng team namin, kung ano yung next rank na gusto mo, yun yung wallpaper mo. Kunwari, Sapphire ka, gusto mo, Ruby. So, magiging red yung diamond na wallpaper nila. Okay, kasi bakit? Pinapaalala kasi sa'yo na, oy, ito yung goal mo. Mag-next level ka na. Parang ganon. So, para nabivision mo. No? Yung vision board mo, minsan maganda, lagay mo sa room mo. Yung iba nga, nilalagay sa kisame para paggising nila, ay, ito pala yung goal ko. Kailangan ko palang bumangon. Kasi wala pa ako dyan eh. Parang ganon, di ba? Ano pa? Write it down. Di ba? Sa notebook, isulat mo. Pag bagong member ka, mga mentor, I recommend, pili ka ng notebook for IM Worldwide lang. Yung unang page, yung unang pahina, isulat mo lahat yung why mo, yung deepest why mo, bakit mo siya gagawin. Kasi bakit? Ito kasi yung antivirus mo. Kapag hindi na maganda yung nangyayari sa iyo, sa journey mo, na syempre wala naman perfect na mangyayari talaga. So dadaan tayo sa mga challenges. Nalolobat ka. Ito yung antivirus na basahin mo ulit. Ay, hindi pala ako pwedeng sumuko. Kasi yung why ko, gusto kong bigyan ng magandang buhay. Yung anak ko, kasi ako mismo hindi nakapag-aral, gusto ko makapag-aral siya sa magandang school. Hindi ko gusto nandito siya natutulog. Ganon. 'Di ba? Kasi pag low energy ka, ito yung kailangan mo. Kaya maganda, may notebook. Ako may notebook din po ako mga mentor. Nandun talaga. Nandun yung mga goal ko. Aside dun sa meron akong vision board. No? Yun. I-practice natin mga mentor. No? Kasi ako nga pag may downline ka, tapos yung first page,
sabihin mo sa kanya, kasi okay tayo ngayon, di ba? Pwede ba, Mens, kapag gusto mo na mag-give up, mag-usap muna tayo? Tapos pakita mo yung vision board niya. Oh, Mens, di ka pala pwedeng sumuko. Oh. Kasi kawawa naman yung parents mo, di ba? Kahit pa paano, sana matravel mo man kahit sa Hong Kong lang. Di ba? So, kasi huwag tayo mag-focus sa mga nararanasan natin na hindi maganda. Eh, syempre, after ng mabagyo, di ba, lalabas din yung rainbow. So, yun na talaga, no? Huwag tayong sumuko, no? Ano pa? Share it, di ba? Iba kasi pag sinasabi mo sa iba, tumitibay yung commitment natin na magawa natin talaga ito. Okay? Ako, di ba, parang vocal ako. Kumbaga, yun yung personality ko. Dominant ako, pero pag ganito, steady ako. No? Ginagawa ko lang talaga na ma-deliver na maayos yung presentation. Pero iba kasi pag nasasabi mo sa iba, kiniklaim mo na hindi pa nangyayari. Parang yung Mark 11:24, di ba? Naniniwala ka kahit nahihirapan ka ngayon, pero sa susunod na buwan, sa susunod na taon, makukuha mo na yun. Iba kasi pag sinasabi mo, lalo na sa team mo. Di ba? So, yun. So, last, ang pinakamaganda talaga dito, syempre, lahat ng gusto natin sa buhay, di ba? Iloloobin lang yan kung naaayon talaga. Kumbaga parang yung Diyos talaga. Kailangan connected talaga tayo. Okay, mag-pray tayo, na bigyan tayo ng strength, wisdom, na ma-align tayo sa mga why natin, di ba? Sa paggawa natin ng negosyo. Not cold water. Okay? So, yun. Hot. Prayer talaga. Lahat ng ginagawa natin, i-practice natin Drink cold. every morning, pagising pa lang sa umaga, humingi ka na ng strength and wisdom na maging matagumpay ka sa buong maghapon na to. So, everyday practice natin na blessed tayo. No? Yun. Sabi nga dito, mga mentor, no? When you lose sight of your why, di ba? Kapag hindi mo na alam, ako, parang ganito mga mentor, no? Minsan, tinatanong ko yung sarili ko, even yung asawa ko, sabi ko sa kanya, Ma, tama pa ba yung ginagawa natin? Ma, ganun pa ba? Eh, parang walang nangyayari. Parang ang dami na natin galaw pero wala pa rin nangyayari. Parang minsan, di ba, ganun? Minsan, kinakausap mo yung sarili mo, parang pagod ka na, ganun ka na. Di ba? Nasabi dito, stop, pause muna, pause. Di ba? Relax ka muna. Relax ka muna. Pero huwag kang mag-pause, no? Sorry, ganun. So, relax ka muna. Okay? Pero huwag kang mag-quit. Okay lang na magpahinga. Basta huwag ka lang mag-quit. Okay? So, kapag top mentors ka na, yung mindset mo, pag may problema ka, sa'yo na lang yun. Okay? Kasi baka hindi mo alam, di ba? Pag wala ka sa tamang mindset, pwede kasing maging, pwede kasing maging attrition sa team mo pag hindi ka nasa tamang mindset. Kaya okay lang, wala naman perfect, lahat naman tayo napapagod. Pause lang, pahinga lang. Pero huwag kang susuko, huwag kang mag-quit. Okay? Hindi pa tapos ang laban. Okay? So, yun mga mentor, last slide na to. Ito yung last question ko po para sa lahat, no? Even me, even my team. Mga mentor, no? Last question ko to, paalam na ako dito, no, na ako po ang yung mentor rap, so forever po ako sa inyo. Thank you so much po sa pakikinig nyo. Sana po, hindi po nasayang yung oras nyo. So, makita-kita po tayo sa mga event, kaya nga see you at the top. So, ito po yung last question ko para sa lahat. Ayan, kayo na lang po yung magbasa. Thank you so much. Amazing morning sa lahat po. Thank you so much, Mentor May. Thank you so much po sa mga participants natin. Thank you. Grabe, Mentor Raf. Sobrang ganda ng training natin for today. Tama, no? Question natin para sa sarili natin. Even ako, bakit nandito pa tayo sa IAM? So, mapapaisip talaga tayo kung ano ba talaga yung purpose natin, kung bakit natin pinagpapatuloy. And tama, no, yung mindset natin, nandito tayo kasi member na tayo, pero kasi ano ba talaga yung purpose? Babalik at babalik tayo talaga sa deepest why natin. And salamat, Mentor Raf, kasi pinarealize mo ulit sa amin kung ano talaga yung, kumbaga yung meaning ng buhay natin kay IAM, di ba? So maraming salamat po. And before